pahinga. Oh, magandang araw sa inyo. Nice. Balik kayo. Nakakapot na ibang basura kanina, no? Pinahakot ko ulit ang mga naslak. Sabi mo sa iyo, babalik ako ulit. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Guys. Ako. Para maramdaman yan ba? Kumain ka na? Kumain ka na yata. Uli ka na ba? Uli ka na. Uli ka na. Iwan ka na. Happy. Okay, sama ka. Yan papita kami yan. Kamay papita. Yan papita kami yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandiyan po ang mga lungsod ng Maynila. Mayor Isko Moreno Pinagluso. Kasama po ang ating Vice Alcalde, Vice Mayor Pete Atienza. Ito si Adanayang Pose, nandiyan din sama natin. Kung si Ayusia, napagkasama niya. Idol ka na kami. Mga spoiler kami. Ay, isa po tayo ng buwan, ha? Okay, mintag, ha? Huli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ibinibigay ko po sa inyo. Kami po ay nakikisimpatya sa nangyari po sa inyo. Ibinibigay ko po ang
ating pong Vice Alcalde ng lungsod ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Vice Mayor. Ayokong tanungin kung kamusta kayo. Dahil alam ko nung nararamdaman ninyo. Sad po. Alam ko. Pero alam nyo, nandito kami ni Yorme. Unang-una, para maramdaman nyo na mahal kayo ng gobyerno ng Maynila. Yes! Pero more than it, alam ko, masakit po ang nangyari sa inyo. Mahirap ang sinabi ko yun. Ngunit naniniwala ako na minsan hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga ganito para makita niya kung paano kayo magpapasalamat sa Kanya kahit na masakit ang nangyari sa inyo. Ang importante, buhay kayo. At kung kaya niyang ibigay sa inyo lahat ang nakuha niyo dati, kaya-kaya rin niyang ibalik yun sa inyong lahat. Ngunit kayo naintindihan ko, na alam ko, kapag i-angkla niyo sa Panginoon, ang hirap at puot na bitbit niyo ngayon, kaya niyang ibalik lahat ng yan. Pero pagdating ng panahon, may kasama pa kayong pananampalataya sa kung paano gumalaw ang Panginoon sa inyong mga buhay. Hindi ko na po makabaan ito dahil hindi po ako importante dito. Ang importante kayo. Anyway, nandito kami para sabihin sa inyo mahal na mahal namin kayo. Thank you po. At muli po, ibinibigay ko naman sa inyo, kasama po natin ito sa paglilingkod. At kilala natin ito, si Kuya Ryan Kusihan Ponce. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang araw na ito ay isang pagsubok sa atin ng Panginoon. Pero itong pagsubok na ito, may kasamang biyaya. Anong biyaya na yun? Ngayong araw na nangyari ito sa atin, ang alkalde natin ay si Mayor Isko Moreno at ang Vice Mayor natin ay si Vice Mayor Isko. Binigay niya to sa panahon na alam niya meron tayong masasandalan. At lagi ko sabi sa inyo, ang pagkadapat ng isang tao ay hindi sukatan ng kanyang pagkatao. Ang sukatan dyan ay kung paano siya babangon. At asahan niyo po, nandito si Mayor Isko Moreno, nandito si Vice Mayor Gia Jensa, nandito si Kuya Ryan, kasama niyo po kami. Maraming salamat po. Magandang hapon. Huwag po tayo titigil sa pagdarasal. At ngayon naman po, ibinibigay ko sa inyo ang ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno Dumaroso. Maraming salamat, Director J. De La Puente. Kamag-anak ng De La Puente yung kaya rito. Gusto ko lang palaan ninyo. Kaya ako naman binabati si Dr. J. De La Puente. Nakasasabay siya sa mabilis na gustong tugon ng pamahalaan sa mga tao nangangailangan sa lalong madaling panahon. Kanina, nagpunta ako isang umaga. Bawang loob ko. Konti pa lang naman. Huwag nyo intindihin yung walang tulog. Ang mahirap yung walang gising. Di ba? Hindi, pinatatawa ko lang kayo. Pero bago ang lahat, pwede ba akong makisuyo? Dito man lang makita ng mga kasamahan ko sa pamahalaan na na-appreciate natin sila. Pwede po palakpakan natin yung mga social workers. Kasi bago kami, sila na kagad ang nakasala. Habang mainit ang ulo nyo, habang nalilito kayo, habang natataranta kayo, sila lumalawak ang pag-unawang intindihin ang nararamdaman nyo. Kaya yan, kasi ang nakarating nila natin, puro aberya. O sila ang mauna, sila ang mukha
ng pamahalaan ng lungsod ng Manila. Pag sila masungit, ibig sabihin masungit din ng mayor. Pag sila masungit, ibig sabihin masungit din ng vice mayor. Eh, lagi ko sinasabi, uunawain natin yung damdamin, yung reaksyon ng tao sa panahon ng dilubyo, panahon ng aberya, panahon ng sakuna. Kasi windang ang pag-iisip niyan. Hindi nila alam kung ano ang normal dahil sino ba naman gusto masunugan. Parang may gusto niyan. Eh, di ba? Ewan ko kung nag-agree kayo. Di ba tayo sa kalsada? Pare-pareho naman tayo. Ako, squatter na yung araw eh. Yung iba sa atin, may bahay, puno. Di ba sabi nga natin, minsan, maigi pang manakawan, may sa masunugan. Kanina yung mga sexy babae kausap ko doon sa umaga, wala daw silang natira, palo, upos. Yung may mga kausap ko kanina. Puro sexy yung mga kausap ko kanina eh. Pansinigang yung kausap ko kanina eh. Lasin pa. Ano, masaya na kayo? Ay, mga wari-wara. Ay, nandito pala si Atty. Lady Quinto sa amin. Kapatid ko yun. Pero, ito ang bago ngayon sa lungsod. Kanina, may nag-abiso sa akin, Sir, mahaba po yung proseso ng papel. Gusto ko lang i-share sa inyo. Sabi ko, bakit mahaba ang proseso ng papel? Nandito naman ako. Bakit hindi natin tawagin yung mga departamento na pipirma sa papel? Total, bayad naman kami ng gobyerno. 8 oras ang bayad sa amin. Kaya yung mga social worker or taga-MDSW, walang oras yan. Pag may aberya, latang-kagad sila kami. Nasa loob ng aircon na opisina. Pag-alagala lang. Sabi ko, I think, sabi ko sa kanila, alam mo, yung konting sakripisyo natin, na pilitin natin maging kurada. Yung pagkilos. Bakit? Yung tao, umaasa eh. May gobyerno ba silang masasagala? Nasunugan na nga eh. Lito na nga yung isip eh. Tapos yung dala natin baril, teka. Hindi naman siguro. Kaya po, pipilitin namin na mabago yung ganyang sistema. Na kapag may aberya, hanggat maaari, kung kaya rin lang naman namin, basically, dapat, aberya kanina, solusyon ngayong hapon. Una, hindi ko naman kayo kagad mabibigyan ng bahay. Tama mali? Kahit may pagpagawa kayo ng bahay, hindi naman matatapos bukas. Tama mali? Pero, yung maibsan ng pamahalaan, huwag ako, huwag si Chi, huwag si Mamo siya, yung maibsan ng pamahalaan, yung hinagpis, sakit, yung karanasan na nararamdaman ko. Yun ang gusto kong ma-achieve ng mga kasamahan ko na taga City Hall ng lungsod ng Maynila. Pangalawa, ito naman ang good news. Kayo rin ang sampol. Dati-rati, ang binibigay ng lungsod ng Maynila, 10,000 bawat isang pamilya. Nababalitaan niya naman, ano? Bagamat wala tayong tsape, talagang tukod ang Maynila. Kanina, maraming salamat naman sa mga kasama ko na empleyado ng lungsod na nakahanap naman kami ng tsape. Kumbaga yung big po, nabiga pa. Nasalo ako ng kaunti. Pero dito ko sisimulan. Huwag naman sana maging madalas. Pero dito ko sisimulan. Kung dati-rati, 10,000 matatanggap ng sunugan, bawat pamilya. Ngayon, simula ngayong araw nito, at
At sa mga darating pang sana, huwag dumating. Pero hindi ko naman mahulaan. Diyos lang ang may hawak ng tadhana natin. Tama ba? O, simula ngayon, 15,000 na. May rally ba? And I will give you my reason. Kasi para ito hindi kuladas. I'll give you my reason because these are the same reason I gave to the department head. Sabi ko, okay naman yung 10,000. Wala namang problema. Kaya lang, pataas ang presyo ng bilihin. Eh kung bibigyan natin 10,000 at nakakabili ng 4 na yero, baka ngayon 3 yero na lang ang mabili doon. Kaya kailangan ang tulong din ng gobyerno nag-a-adjust. Yun naman ang reason po. Ang tawag yung the inflation effect sa buhay ng tao. Eh medyo technical yung salita na yun. Basta ang importante, sigurado ako, bukas, bumili na kayo ng 2x2. Bumili na kayo ng plywood. Bumili na kayo ng yero. Unti-unti ninyo, sama-sama, ipangon ang sarili natin. Papapasensyahin lang na kaya namin, ha? At yan, hindi ko yung pera. Pera nyo yan. Pera yan ng pamahalaan. Sinisinok ko lang. At ibinibigay ko lang sa oras sa pangangailangan ng tao. Yan ang mensahe natin sa ibang kababayan natin at sa inyo. Ngayon, bilang paguli, malungkot ang sitwasyon natin. Tama ba, eh? Pero ito, nasa tapat tayo ng simbahan. Mamaya, kung ano man namin yung paniniwala, basta importante, naniniwala kayo may mga pangyarihan sa taas, magpasalamat tayo sa Diyos, walang nadisgrasya. Yung planchang naisasanla nyo na nasunog, kasi nandito sinasanla yung plancha ng araw, ng araw, naka-airpot. Yung TV, gamit na ipinundar ninyo, pinagirapan ninyo, okay lang yun. Ikipit-balikan na lang natin yun. Nawala yun. Nagawa nyo dati, kaya yung gawin muli. Okay? So muli, kami ni Chi at Chensa, ang mga kusyal ninyo, sisipag ng mga kusyal to, kanina pa umaga rito ng dinino, no? Si Lady Quintos, Ryan Ponce, at sa punang mga kasama at mga samahan ko sa pamahalaan, kami ay nakikisa. Ito ang mensahe namin at maipakita sa inyo, maiparamdam sa inyo na may gobyerno ng sa lungsod. Maraming salamat. At palagi nawa kayo ng buong may kapal. Manila! Thank you. Ito, pakita natin si Atty. Lady Quintos. Hi! Hello! Yan, gusto po namin na manatili kayo ng ngiti. Maikli lamang po ang sasabihin ng inyong lingkod. Nakikidalamhati po ako sa nangyaring sunog po kaninang umaga, madaling araw. Sino po mga waray-waray dito na kababayan ng aking asawa? Maupay na tanghali sa inyo tanan, maupay na kulok na gabi na sa inyo tanan. Pagbuligin po natin ang bawat isa, magtulungan po tayo. Ako po bilang konsehal ninyo, kami po, si Konsehal Ryan at sa punang Bongbong ng City Council, lagi pong handang tumulong at umalalay sa bawat isa sa inyo, kasama ng mga barangay official po ng Zona 44, Chairman Jackie Pilar, Chairman Boy Atison, at sa punang barangay official. Maraming salamat po at sana po huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Nandito lamang po kami. Andito po ang abogado lang niya sa distrito, Atty. Lady Quintos. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po.